Kinumpirma ni Atty. Joseph Vega, Commission on Election Officer for Antipolo City, na puspusan na ang kanilang ginagawang paghahanda para sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo. Bagamat aminado ito na malaki ang kanilang problema matapos na hindi aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang kahilingan na dagdagan ng pondo para sa naturang eleksyon. Okay na kami sa preparasyon ng una kasi humihingi kami ng budget na mga 90 million sa Office ng President. Ang problema namin, bakit kami humingi sa Presidente? Dahil taon-taon, humihingi kami ng budget pang special elections, plebiscito, pang sa Congress. Humihingi kami ng mga more than 100 million. Ang binibigay lang po minsan kasi 11 million. Ang approved sagaan namin is 11 million. Ang kabuuang botante ng ikalawang distrito ng Antipolo may higit sa 252,000 at yung magkakakluster sila ng tig 400 botante kada cluster para mabilis ang pagboto. Aabot sa 721 cluster. Kung 10,000 na lamang umano kada teacher times 3, aabot sa 22 million na magagasto sa allowance pa lamang ng mga teacher. Samantala, ang alokasyon sa ilalim ng General Appropriations Act ay umaabot lamang ng 11 million na kulang pa para sa allowance sa mga guro na akto sa eleksyon. Para malaman po ninyo, kung gawin na lang natin na 10,000 yung bawat teacher, times 3, yung 721, nasa 21,000 yun, almost 22,000. Kung mag 10,000 na lang, nasa 22 million na kaagad budget namin. Teacher pa lang, wala pa yung support staff, wala pa yung ibang gastusin, wala pa yung balota, wala pa yung balance. 22 million. Ang approved ka budget is 11 million. Saan kami hahabulin? Diba? Kaya humingi po kami sa Presidente. Mukhang hindi po kami na-approve. So ngayon, imbis na maging 721 clustered kami, dadamihan natin ngayon ang botante sa isang cluster. Tingnan natin kung makakapasok yung 11 million. So far, ginawa ko po na 800 na per cluster, nasa halos 350 pa rin. 350, mga nasa 900, sabihin mo 1,000, 1,100 na clustered na teacher ang gagamitin ko. Aabutin pa rin ako 11 million. Minimum, pang sweldo pa rin lang po sa mga teachers. Problema nila umano kung saan kukunin ang pandagdag para sa balota at ballot box. Mabuti na lamang umano at nakatutok sa kanila si Comelec Chairman Garcia. Tumutulong din ang mga opisyal ng barangay at ang DepEd maging ang ilang pribadong school. Wala pa yung balota noon, wala pa yung ballot box. So sana po maintindihan nyo kami, naghahanda kami ngayon. Persado kami. So, nilinaw pa ni Atty. Vega na ang gaganaping special election sa Antipolo ay pinakaunang mangyayari sa buong bansa. Mula na maglabas ang Department of Justice ng desisyon sa kaso noon ni Congressman Hagedorn na mandatory ang pagkakaroon ng special election sa mga nabakanteng posisyon at hindi na pinapayagan ang caretakership. Para po malaman ng lahat, bakit ba talaga nagkaroon ng special election? May nagpilit? Meron bang nagsabi? Paanohan ba to? Palakasan ba sa Congress? Hindi po. Bakit po tayo magkakaroon ng special election? Normally, nagkakaroon ng special election sa Congress pag nag-submit ang Congress sa Comelec ng certification of vacancy. May bakante sa Congress, magpa-election ka. Pag wala siyang certification, kahit matagal pa yan, hindi kami nag-special elections. Okay. Ano yung sample nun? Remulla, nung naging DOJ. Naglabas yung Congress, may certificate of vacancy, nagkaroon po ng special election sa Cavite. Pero yung iba, hindi po talaga. Minsan pag namamatay, hindi naman nagkakaroon. Lalagay lang sila ng caretaker na congressman, caretaker. Dito, ang caretaker po ata si Tanwatco, hindi ko sure. Nagkaroon ng decision last year, ang Supreme Court. Hagedorn case. Hagedorn versus Congress. Kasi hindi nagbibigay yung Congress ng certificate of vacancy, so hindi nakapagpa-election, special elections. Tinaas po nila sa Supreme Court. Last year lang nagpalabas yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, Comelec, whether meron ka ng certificate of vacancy from Congress or wala, within 60 days, not less than 60 days, not more than 90 days, from the date of vacancy, magpatakbo ka ng election.
So itong activity natin ngayon ito is po yung mandatory. mandatory. Tama ka doon, boss. Galing mo. Pinakauna to sa buong Pilipinas na mandatory yung COMELEC without any certificate of vacancy from Congress. Magpapatakbo tayo ng eleksyon. Hindi po to sa kung ano pa man na rason, kundi dahil may decision na pilitan kami mong patakbo. Dahil may decision yung Supreme Court. May budget man o wala. Kasi pag hindi namin to pinatakbo, Wala, eleksyon. kami yung Hindi naging babalikan ng Supreme Court. ng mandato. Bakit di ba, mandated ka? Bagamat tila tinanggihan na ni President Marcos Jr. ang kanilang kahilingan na dagdag pondo. Subalit, umaasa pa rin sila na may kukonsidera ng Pangulo ang kanilang kahilingan. Kung hindi man, kumpiyansa pa rin sila na mairaos at maayos ang special election sa tulong ng COMELEC Chairman Garcia at iba pa. Medyo bilib din po ako sa COMELEC, lalo na kay Chairman Garcia. Kasi in spite na alam niya na sinabihan siya na parang hindi siya na-aprobahan doon, in spite ng ganon, nagpipilit pa rin siya kung saan siya makakakuha ng budget na pwedeng gawin, kung anong pwede natin gawin. Basta sa isip po ni Chairman, kahit ano pa man yan, itutuloy natin. Samantala, nanawagan si Atty. Vega sa mga botante na lumahok sa gaganaping special election sa March 14, 2026 at bumoto ng tama na naaayon sa kanilang kagustuhan dahil ang pagboto ay isang demokratikong karapatan ng bawat individual. Mapamahirap man o mayaman, sila ay magkapantay. Po talaga tayo pantay-pantay. Pagdating sa demokrasya, pantay-pantay tayo dahil ang boto ng isang tao, mayaman man siya, mahirap, babae, lalaki, pareho ng boto ng isang tao. Pantay-pantay tayo. Ang boto ng pinakamayamang tao sa Pilipinas at ang boto ng kahit walang bahay sa Pilipinas, pareho ang bilang. Dito Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.